Inihayag ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-asa Dagupan na inaasang magtatagal ang El Nino sa unang bahagi ng 2027. Ayon kay Engineer Jose Estrada Jr., ang Chief Meteorologist ng PAG-asa Dagupan, umabot na sa 80% ang katiyakan ng pagpapatuloy ng El Nino batay sa huling ulat na inilabas ng ahensya sa unang linggo ng buwan ng Hunyo. Ipinaliwanag niya na may iba't ibang antas ang fenomenong ito mula sa mahina, katamtaman, malakas hanggang sa tinatawag na very strong. Ang tawag na Super El Nino ay hindi opisyal na termino ng ahensya dahil ang pag-uuri ay nakabatay sa pagtaas ng temperatura ng tubig dagat. Ipinaliwanag din ng opisyal ang pagkakaiba ng panahon sa mga rehiyon. Sa mga lugar na nasa ilalim ng Type 1 na klima, kasamang bahagi ng Ilocos at Pangasinan, nararanasan ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa mga buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Gayunpaman, hindi ibig sabihin ay pantay ang dami ng ulan sa buong bansa. Gaya na lamang sa dulong hilagang bahagi ng Luzon ay maaaring makaranas ng tuyot na panahon at tagtuyot kapag walang pumapasok na bagyo o ibang sistema ng panahon. Samantala sa mga susunod na buwan mula Setyembre hanggang Disyembre, inaasang lalong bababa ang dami ng ulan. Mula sa pagiging bahagyang mababa sa normal, inaasang maging way below normal pa o napakababa na antas ng pag-ulan pagsapit ng Nobyembre. Kaugnay nito, nagbabala sa Estrada sa mga magsasaka at mamamayan na maging matipid at maingat sa paggamit ng supply ng tubig dahil sa posibleng maranasang tagtuyot. Hinikayat din ang mga kinauukulan at publiko na magtanim ng mga puno bilang tulong upang mabawasan ang tindi ng init ng panahon at epekto ng pagbabago ng klima. Sa kasalukuyan ng madalas na pagkulimlim ng langit ay dulot pa rin ng habagat, ngunit nanatiling mainit ang pakiramdam ng panahon sa rehiyon kumpara sa Visayas at Mindanao na nakararanas naman ng ilang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. So, hindi naman lahat na pag yung mayroon tayong El Nino, eh, puro malalakas na yung bagyo. Mayroon din naman tropical depression, severe, hindi naman lahat na super typhoon o whatever. Hindi naman sa lahat na pag nagkakaroon tayo ng senaryo ng El Nino, ay ganun nangyayari. So, ayon sa haka-haka ng mga iba, pag mga ganyan senaryo is magkakaroon tayo ng sinabi nyo nga, na malalakas na bagyo, na pan all the time. Hindi naman all the time, na nila clarify lang natin na ganun ang senaryo pag mayroon event na ganyan. So, yung sinasabi yung porsyento, kung ilan persyento na ba tayo regarding sa El Nino. Noong June 9, nagpalabas uli ang PAG-asa o yung press release napaloob doon na nasa 80% na tayo. Sabihin. Pero, ang clarify lang po natin, although hindi naman dito sa lalo-lalo, kasi mayroon tayong type 1, type 2 climate tayo. So, sa type 1 climate, nandyan yung tinatawag natin na weather system natin na habagat o yung southwest monsoon. So, magkakon tayo na merge, ibig sabihin. So, nandyan na yung mga bagyo. So, hindi natin mararanasan within this June, July, August. Pero nandun pa rin yung presensya ng El Nino na tinatawag natin kasi hindi naman lahat ng buong Pilipinas ay makakaranas ng mga bagyo o yung maraming ulan o abnormal, ibig sabihin pag magkakaroon tayo ng mga southwest sa bagat tayo. So, may portion tayo dyan na lalong-lalong sa extreme northern Luzon pag wala pumasok na weather event. Kaya dyan sa may area ng Apari, yan yung mga medyo makakaranas dyan ng mga meteorological condition. Pag ganun senaryo, ibig sabihin, nandiyan po yung meteorological condition na sinasabi natin na dry spell, dry condition at saka yung drought. So alam naman natin kung anong ilang buwan, way below normal, below normal sa rainfall sa ating basehan. So regarding naman sa ating pero itong magtatagal pa, ibig sabihin o magtuloy-tuloy ito o sinasabi na mag-persist until early of 2027, lalo itong ikon natin sa buwan yung September, October, November, and December. So asahan natin kasi siyempre nandyan na naman yung
pagbaba ng pagulan natin o number of rainy days na tinatawag natin. So, diyan natin maasahan sigurado pag natuloy-tuloy ito yung forecast natin na yung very strong, yung sinasabi nga very strong na El Nino. Sabi naman na yung mga media nag-El Nino na super El Nino. Pero sa pag-asa ang kwan namin dyan, ang terms namin dyan is meron tayong weak, moderate, strong, very strong. Yan po yung kwan natin. Pag regarding naman dyan, pag sinasabing very strong, ito ay lumalagpas sa surface anomalies natin na siyempre naabot na natin yung 5 degrees na doon sa above surface natin sa karagatan po natin. Pag lumagpas pa itong tinatawag natin na idagdag na dalawang sentigrado, ibig sabihin yun po yung tinatawag natin na very strong El Nino. Pag 1.5, yung 1 lang strong, tapos 1 to 1.4 is na yung moderate. So yun po yung mga basehan po natin regarding El Nino. So asahan ba natin na yun na nabanggit natin na magpa-process nga until early 2027? Sa regarding naman na sa ating weather system ngayon, kaya napapansin natin ang kalangitan natin ay makulimlim o masungit ang kalangitan na tinatawag natin pag nakikita nyo. Ito po ay kung pa rin na epekto ng tinatawag natin habagat sa atin. Pero sa ibang portion po ng bansa natin, gaya ng dyan sa Mindanao at sa Visayas, ay nakakaroon easterlies po naman ang inaasahan po na naranasan nila ngayon. Yes, sa laro lang na pagsapit ng umaga, although ganyan mayroon makulimlim, alinsangan pa rin na ating panahon. Yung kung ibase natin sa, kasi ang tinapan natin naman na tanilin nyo, lalo-lalo sa mga farmers natin, doon nila mararamdaman naman natin. So sa kada buwan naman natin, nagkakaroon tayo na nabanggit natin kanina, may above normal at below normal kada buwan. Hanggang sa makarating tayo sa September, nagkakaroon na tayo ng near normal to below normal na to, amount of rainfall natin. Pero sa November, nagkaroon na tayong way below normal. Ibig sabihin, mas mababa na po yung ulan natin. Kaya maasahan natin na mag-trigger itong El Nino in that sa buwan na yun. So, may papayo natin sa ating mga kaibigan, lalo na mga farmers. Bigyan naman natin halaga kung sakaling nandun yung mga tubig natin. Gamitin natin ng wasto yung tubig natin para makasid tayo sa pagkukulang lalong pagdating itong El Nino natin. So sa mga iba pa, siyempre may mga agencies involved sa climate mitigation. Siyempre alam naman natin na hanggat maaari tumulong tayo, magtanim kung may magtanim tayo para isa rin na mapabawas sa pag-init ng ating kalupaan. Para sa programang Bombo Anit Ugto, Patrol numero 5, Bombo Liberta Komos nag-uulat, this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!